Nabothered si Lucas sa nalaman. Kailangan niyang kumilos ng mabilis laban kay Travis. Hindi pwedeng malaman ng mami niya na may kapatid siya sa labas. Masasaktan ito ng labis. Sabi na nga ba, from the very start, pagkakita niya pa lang dito, alam na niyang may masama itong balak sa pamilya nila. At ngayon, mukhang ginagamit pa nito si Alexa laban sa kanya. Hindi na siya nakapaghintay. Pinuntahan niya ito sa law firm kinabukasan. Hindi na ito nagulat nang makita siya. Tama ang lawyer niya. Matapang nga ang lalaking ito. Hindi na kita tatanungin kung bakit ka nandito. More or less, alam mo na rin kung bakit. Mabuti na rin alam mo kung ano ang mga plano ko. You're not welcome here though. Sarcastic na bati ni Travis sa kanya. Let me get this straight. 27 years. 27 years kang namumuhay bilang isang Del Socorro. Bakit ngayon? Kung kailan nawala ng lolo ko, saka ka magpapakita at sasabihin mo sa amin na isa kang Sandoval? My father died when I was 3 at kami lang ng mami ko ang naging kasama ng grandparents ko. Why now? Nasaan ka ng mga panahon na yon? Dahil ba sa pera? Dahil sa yaman ng lolo ko kaya ka naririto at nagpapanggap bilang isang apo? Magkano ba kailangan mo? Hindi pa ba sapat ang kita mo sa law firm na to? At ang yaman ng mga Del Socorro kaya nakikihati ka sa mamanahin ko? Tell me, how much do you want? Magkano ka ba, Travis? Galit na galit si Lucas. Halos lumabas ang litid niya sa galit. Pero si Travis, cool na cool pa rin. Hindi nito inalintana ang galit niya. Oh, tapos ka na? Arroganteng tanong nito sa kanya. You're asking me if, or am I for 27 years? Tama ka. Namumuhay ako bilang Del Socorro. Pinagsisiksikan kong sarili ko sa mga taong hindi ko kaano-ano. I am an adopted son to my stepfather. Luckily, they accepted me. Not because they love me, but because they knew that one day, magiging mas mayaman ako sa kanila. Kaya wala ni isa mang Del Socorro ang nang maliit sa akin at sa nanay ko. Binihisa nila ako, pinag-aral. You know why? Dahil gagamitin nila ako laban sa mga Sandoval. They've been preparing me for this day. How dare you? Anak ka ng daddy ko pero nakipagsabuatan ka sa mga kaaway? Bakit mo ginagawa to? Wala kaming kasalanan sa'yo. Hindi kanya kilala, Travis. He doesn't know about you. Hindi namin alam na nag-exist ka. Wala kang kasing sama. At anong plano mo? Na pati asawa ko gusto mong gamitin? Huwag mo siyang idamay dito. Hey, relax. Masyado ka mainit, bata. Baka nakakalimutan mo na nakatuntong ka sa pag-aari ko. Lupa ng Del Socorro ang kinalalagyan mo. Pwede kong gawin sa'yo kahit ano. Look, Lucas. Hindi ko ginagamit ang asawa mo. At lalong hindi ko siya kayang paglaruan gaya ng ginawa mo. Matagal ko na siyang gusto. Matagal ko na siyang hinihintay. Ako ang unang nakakita sa kanya. At kung hindi lang sana nakialam ang lolo mo, mapapasakin na sana si Alexa. Kaya isasama ko lang siya sa mga bagay na babawin ko sa inyo. Ano ba talagang problema mo? Sinasabi ko na sa'yo, hindi namin alam na may anak ang daddy ko sa ibang babae. Kung nagpakita ka sana noon, tatanggapin ka naman ng lolo ko eh. Pero hinintay niyo munang mawala siya. Bakit? Dahil hindi niyo siya kayang kalabanin? Accept me? FYI, Lucas. Hindi ganun kabait ang lolo mo gaya ng iniisip niyo. Believe it or not, mali ka. Alam ng lolo mo na nag-exist ako. At alam niya na may iba pa siyang apo, bukod sa'yo. Anong sinasabi mo? He knows everything about me, Lucas. Sino sa tingin mo ang nagdala sa mag-ina sa mga Del Socorro? You think, paniniwalaan nila kami nang walang impluensya ni lolo? Nag-invest siya ng 10% sa company ng mga Del Socorro. Para lang kupkupin nila kami mag-ina. Somehow nakonsensya siya. Dahil hindi niya pinaalam sa sarili niyang anak na nandirito ako sa mundo. Oo, Lucas. Hindi alam ng daddy mo na may anak siyang iba. Nang magpakasal ang nanay ko sa matandang lalaki, inako niya ako bilang anak at ibinigay sa akin pati apelyido nila. Sinusuportahan pa rin ako ng lolo mo, kapalit ng pananahimik ng mga Del Socorro. Ayaw niyang malaman ang lahat ng tungkol sa akin, lalo na ng mga magulang mo. Ilang beses kaming lumapit sa kanya,
Pero hanggang sa burol ng tunay kong ama, hindi niya hinayaan na magkita kami. Ayaw niya ng gulo. Inilayo niya ako sa daddy mo. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na magkakilala kami. Dahil kahit kailan, hindi niya ako kinalala bilang apo. At para sa kanya, kaisa-isa ka lang na tagapagmana niya. He protected you and your mother. Pero nawalan ako ng puwang sa buhay nila. Nakaramdam siya ng awa para kay Travis. Galit ito habang nagsasalita pero hindi nito may kubli ang hinanakit na itinago sa loob ng mahabang panahon. Pero hindi siya dapat padaig sa emosyon. Isa na ngayong kaaway si Travis. Kung tutusin, wala siyang kinalaman sa mga nangyari. At maliwanag ang pakay nito sa kanya. Ang maghiganti at pabagsakin siya. What makes you think na ibibigay ko sa iyo ang assets ng lolo ko? Pati asawa ko gusto mo makuha? Nagpapatawa ka ba? Wala akong kinalaman sa mga nangyari sa buhay mo. Pinili mo yan, ginusto mo yan. At dinesisyonan mong magtago. Isa kang duwag. Hindi ka lumalaban ng patas. At ganun ba kahina ang tingin niyo sa akin? Na hinihintay niyong mawala ang daddy ko at ang lolo ko bago kayo kumilos at lumabas sa pinagtataguan niyo? Don't underestimate me, Travis. I will defend and protect what's mine. Akin ang mga yaman ng lolo ko at akin lang ang asawa ko. Seryoso na saad ni Lucas. Really? I'm scared, little brother. Wanna try me? Then see you in court. Lucas, ito lang business presentation mo for the planning. Lapit ni Alexa sa kanya. Hindi to sumagot. Mukhang may malalim na iniisip. If you have questions, tawagan mo lang ako. In-email ko na rin for a soft copy. And this is the USB for backup. Just put it there. Pag-aaralan ko maya-maya. Wala pa rin ito sa mood, ni hindi man lang nagpasalamat. Lumabas siya sa office ng samaang loob. Kahapon lang, napakalambing ng binata sa kanya. Pero ngayon parang walang nangyari. Alexa, ready ka na ba sa planning? Salubong ni Diego paglabas niya. I'm done. Nakailukas na lahat ng documents. Siya naman magpe-present eh. Ikaw? Hindi? Ha? I can't. Baka hindi ako makapagsalita. Tinulungan ko lang si Lucas. Kaya niya na yun. Teka, nandun ba siya? Magpapa-approve lang ako ng budget. Nako, bumalik ka na lang. Wala sa mood, baka matarayan ka. Ay, ganun? Sinungitan ka ba? Hindi naman, pero halos hindi ako pinansin eh. Baka galit sa'yo o kaya nagtatampo? Hindi, ang lambing pa niya kahapon. Hinatid pa nga ako sa bahay. Ay, wow! May naganap palang hatidan. Oh, bakit parang affected ka? Ayusin mo eksena mo, Alexa. Nag-file ka ng annulment tapos ganyan. Kung ako sa'yo, iuurong ko na yon. Baka naman pwede pa kayo, te. Tagilan mo nga ako, Diego. Naisip ko lang naman na pwede siguro kaming maging magkaibigan uli. Yung kagaya ng dati. Dapat ba pagkatapos ng annulment, maging magkaaway kami? Baka talagang hindi kami tinadhana bilang mag-asawa, di ba? Baka pang friendship lang talaga. Kasi kung tatanungin mo ako ngayon, parang napatawad ko na siya eh. Hindi na ganun kasakit yung nararamdaman ko pag naaalala ko yung mga nangyari. Yung mga nangyari sa amin dati. Kaya ko na siyang kausapin ng casual. Talaga ba? Mahal mo pa ba siya? Yung totoo. Hindi naman agad mawawala yun eh, pero parang hindi na ganun gaya ng dati. We, seryoso? Hindi mo ba namimiss ang asawa mo? Hindi ka na ba kinikilig kapag nakikita mo siya? Nag-init si Alexa sa sinabi ng kaibigan. Naalala na naman niya ang mga nangyari sa kanila kagabi. I admit, attracted pa rin ako sa kanya. Sino bang hindi, diba? Pero yung pakikisamahan ko pa siya bilang asawa, ibang bagay na yun eh. Hindi ko na yata kaya. Hanggang doon na lang kami. Hay, ang bilis mo talagang makamove on kahit kailan. Parang ang OA naman kasi kung 6 na buwan lang kami nagsama tapos 10 years sa computer sa kanya. May point ka dyan, friend. Pero what if magbago talaga si Lucas? Tapos mawala yung pagiging mainitin niya ng ulo. Hindi na siya si Lucas kung hindi siya arogante. Nagtawanan sila sa sinabi niya. Oy, pero dapat prepared ka rin sa speech ha pagdating sa planning. At saka, bakit ka ba kakabahan? Karamihan ng audience mo kami. Tapos ilang directors. Kailangan ba talaga? Diyos ko, iniisip ko palang ninenervyos na ako eh.
May stage fright ako eh, alam mo yan. Baka mag-breakdown ako habang nagsasalita. Ay, akala mo lang yun. Kaya mo yun, ano ka ba? Teka, pasign na ako. Bahala siya kung wala siya sa mood. Importante to. Bakit ba? Okay, good luck. Ilang sandali lang nakabalik na agad si Diego. Pumasok itong muli sa office niya. Alexa, tawag ka ng asawa mo. Ha? Bakit daw? Galing na ako dun kanina, diba? Aba, malay ko. Baka na-miss ka kaagad. Exaggerated ka. Hindi naman mainit ang ulo eh. Tahimik lang, parang malungkot. Sige na, pumunta ka na. Pasayahin mo para sumigla. Dahan-dahan siyang pumasok. Kinakabahan siya. Every time na makikipagkita siya kay Lucas, lagi siyang kabado. Sorry kanina. May iniisip lang ako. Thank you sa effort mo sa pag-prepare ng mga documents. Come here. Kinuha nito ang visitor's chair sa gilid at itinabi sa upuan niya. Diyan ako uupo. Sa tabi mo? Nahihiyang tanong ni Alexa sa binata. Yes. May problema ba tayo doon? Bakit ba parang takot na takot ka sa akin? Don't worry, wala akong gagawin sa'yo. Magre-review lang tayo for planning. Come, sit down. Umupo siya sa tabi ni Lucas. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Sana wag nitong mahalata na naiilang siya. Simula nang maghiwalay sila, para na itong estranghero sa kanya. Napapikit si Alexa ng bahagya nang maamoy ang pabango ni Lucas. Naalala na naman niya ang mga nangyari sa kanila kagabi. Affected pa rin siya. Pero bakit ang lalaking ito parang baliwala sa kanya? Guys, we have a problem here. Salubong ni Vincent sa kanila. Nasa Palawan na sila para sa annual planning. Isa ito sa mga resort na pag-aari ni Vincent. Kulang yung nireserve na room ng reservation sa atin. Na-overlook daw niya. Paanong na-overlook? Ang linaw naman ang instructions ko sa kanila. Alexa, nawala sa isip ng reservations na di na kayo nagtatabi ni Lucas. Isang room na inassign sa inyo. What? Hindi pwede. I-reserve nila ako sa ibang room. Yun nga ang problema. Fully booked tayo ngayon, kapatid. Ano? Sino ba yung nagkamali? Wait. Dinalikuran niya ang mga kausap. Oh, saan ka pupunta? Alexa, kilala kita. Huwag mong pairalin na pagiging pasaway mo. At habol sa kanya si Diego. Hindi, sasabihan ko lang. Enough, napagalitan ko na siya. Nothing will change kung aawayin mo pa. 2 days lang naman kayo magtatabi ni Lucas. Tiisin mo na yan. Yun nga 2 days. Hours nga lang na magkasama kami. Ang dami nangyayari. 2 nights pa kaya? Teka, nasa na nga pala si Lucas? Tanong ni Misty. Oh, look who's coming! Nguso ni Diego sa paparating. Napatitig si Alexa sa Mal-Adonis na lalaking naglalakad. Naka-all white ito. Naka-short at naka-chinelas. Hindi kasi sila sabay ng flight dahil galing pa ito sa Hong Kong kaya ngayon na lang uli sila nagkita. Bakit ba gumagwapo si Lucas bawat araw? Sabi niya sa sarili. Good morning! Masayang bati nito sa kanila. Lumabas ang mapuputi nitong ngipin. Lumapit ito sa kanya. Hey, how's your trip? Tanong nito. Ayos naman, she acted normally. Pero ang totoo, kinikilig siya kay Lucas. Nakakainis. Bakit ba ang gwapo niya kahit anong suot? Dinala ko na yung gamit mo sa kwarto natin. Inirapan niya ito. Hindi niya kasi alam kung iniinis siya, pero napaka-casual lang na pagkakasabi nito sa kanya. Kay Misty na lang ako makikisingit. Aasa ka pa, nagiging kabayo yung pagtulog. Ang lakas manipa. Single occupancy lang kasi ang nakareserve sa atin. Yung sa inyo lang talaga ni Lucas ang double. Bakit? Ayaw mo tumabi sa akin? Behave naman ako Nakita niya nakakalokong ngiti na gumuhit sa mga labi nito. See? Paano siya hihinahon? Mas lalo siyang natakot. Basta, hindi ko pwede palampasin ang pagkakamali ng reservations. Nag-walk out na ang dalaga. Ikaw talaga? Sundan ko lang, baka umiyak. Tara, Misty! Wika ni Diego na medyo nag-alala sa kaibigan. Ang efficient talaga ng bayaw ko. Thanks, I owe you a lot. Bulong ni Lucas kay Vincent. Anong thank you? Wala nang libre ngayon. I want your latest Ferrari. I know, but wait. Wait ka lang hanggang sa magkaayos kami. This time, ingatan mo si Alexa Pag sinaktan mo ang kapatid ko,
Hindi ko nahahayaang magkaharap pa kayo. Seryoso na saad ni Vincent. After lunch, sinimulan na nila ang planning. Maaga itong natapos dahil si Alexa at Lucas ang nagpresent. May pagkakataon pa silang maligo. Pumunta siya ng room at doon nagpalit ng two-piece bathing suit. Nagulat siya nang bumukas ang pinto. It was Lucas. Nakatitik pa ito sa kanya mula ulo hanggang paa. I'll go ahead. Nagmamadali siyang lumabas. Hindi niya kayang harapin ng ganon katagal si Lucas. Ouch! Aray! Natapilok siya sa pagmamadali. Hindi siya halos makalakad sa sakit ng nararamdaman. What happened? Masakit ba? Come on, sit here. Inalalayan siya ni Lucas na makaupo sa kama. Umupo ito sa harapan at hinawakan ito ang paa niya. Medyo naginhawahan siya dahil hinihilot siya ni Lucas. In fairness sa'yo, magaling kang manghilot. Nawawala ang sakit. Sa isip niya lang yun, pero hindi ito lumabas sa bibig niya. Are you okay? Nawawala na ba ang sakit? Nagawa ko ba siyang tanggalin? Tinasan niya lang ng kilay ang kaharap. Mukhang doble meaning kasi ang ibig nitong iparating sa kanya. Tama na, okay na ako. Pag-iiba niya ng usapan. Don't move, baka sumakit ulit. Rest for a while, at least. Dito ka muna and let me give you a massage. Hinawakan itong muli ang paa niya. Hindi na siya tumutol. Di rin naman siya papayagan ni Lucas. And besides, may konting sakit pa talaga. Kaya pinabayaan niyang hilutin nito ang paa niya. Pumikit si Alexa. Medyo may hidden talent talaga si Lucas. Somehow, guminhawa na yung pakiramdam niya. At tuluyan nang nawawala ang sakit ng paa. Nadulot ng pagkakatapilok. Napabilat lang ng mata si Alexa nang bigla niyang maramdaman na nasa tabi na niya ang asawa. Lalayo sana siya rito nang bigla siya nitong halikan sa mga labi. Ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya kaya walang pag-aalinlangan na tinugon niya ang halik ng asawa. Mahal pa rin si Lucas at asawa pa rin niya ito. Kaya may karapatan pa din ito sa kanya. Nabuhayan naman ang loob si Lucas nang maramdaman na hindi tumanggi si Alexa. Bawat dampi ng halik nila ay nagpapatunay ng pagmamahal nila sa isa't isa. Malaya nilang dinadama ang init ng bawat isa hanggang sa marating nila ang kaluwalhatian. Ngumiti si Lucas nang pagkatamis-tamis sa harapan niya at niyakap siya ng mahigpit. Matulog ka na, dito lang ako. Babantayan kita. I can't. Hahanapin ako ni Misty. No, I won't allow you to get out of here. And besides, hayaan mong magkasama ngayong gabi si Vincent at si Misty. Give them space. Hindi na siya nakipagtalo pa. Wala rin naman siyang lakas dahil nangihina na siya. Thank you, Alexa. You don't know how happy I am today. I love you so much, babe. Gagawin ko ang lahat para mabuo tayo ulit. Buong puso na saad ni Lucas. Nagising naman bigla ang diwa ni Alexa. Hindi niya alam kung paniniwalaan ang sasabihin ni Lucas. Magkaayos na kaya ang mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.